Hey guys, today is Friday and it's 12:51. Andito kami sa anong tawag ito? Meadows Pediatrics for Austin kasi vaccinen ba? Mayroon siyang bakuna. Vaccine. Dalawa? So sino mag-hold sa kanya? Ako. At ako? Yung nurse. Dapat pala sumama si ano? He's fine ba? Ako lang nag-hold sa kanya last time, tsaka yung nurse. Okay. Vaccine yun, hindi yung ano, ng dugo. Okay. So, vaccine. Tapos, meron palang ano, bisita ni Mama Jovi. Yung co-teachers niya na galing sa Pilipinas. Andun sila ngayon sa bahay. And we're gonna eat ng lunchtime. Nagluluto pa. Tapos mamaya pupunta kami ng ano, 7 stones. 7 colorful stones. 7 magic mountains. 7 magic mountains. Colorful. Pupunta kami sa 7 magic mountain. Yun ba yung stones, diba? Yeah. Yung co-teachers Ano ba yan? ni Mama Jovi, tatlo sila lahat. First year nilang na teachers dito sa US. And I think kilala kami ni Gila dahil they've seen our videos before. Yeah, it's funny. In the past. It's like funny kasi, you know, co-teacher sila ni Mama, co-work sila ni Mama. Tapos, nakita ata nila yung picture namin sa Facebook ni Mama. Tapos, sinabi nila na, oh, pinapanood namin yung vlog nila, ganyan. Nung nandun pa sila sa Philippines. Kasi, di ba, si Jade, sinishare niya yung experience. Sinishare ni Jade yung experience niya dito bilang teacher. Tapos yun, napapanood nila. So parang, oh my goodness, parang kami din hindi kami makapaniwala na like coincidence. Oo, na galing sila Philippines, tapos nagpunta sila dito, like, you know, pinapanood nila kami sa Philippines. Alright guys, bye-bye. Tingnan mo si Austin na maiyak na. Wala pa. Kasi alam niya na andito kami sa ano, parang facility. Tingnan niyo dito. Yan na si Austin Gezo. Iyak wala pa nga, hindi pa dumating yung vaccine. Iyak na naiyak. Ano pa lang kami sa pinto, umiiyak na siya. Alam niya guys, yung location, yung napapasok siya doon. Ano That's pala, why isang leg lang kasi combined na. Yung ano niya. Alright, Austin, good job. Meron na naman siyang nubot. Yay! Alright, let's go. Say hi! Hi po kayo sa vlog. Hi po tayo. Video lang. Ay, madam! Kitchen. Hi guys, 3:23 na and papunta kami ngayon sa 7 Magic Mountains. So, kakatapos lang naming mag-lunch. Tapos sila Mama. May usok ka. May usok ka ba? May usok. Andun sila sa kabilang car. Tapos kami. Ito. Ako, si Jade, tapos si Tintin, and si Austin nandito sa isang car. Kasi hindi kami kasya. So yeah, maglilibot lang kami doon. Lilibot namin sila. Kasi nakapunta na kami doon like long time ago. No babe, wala pa si Austin. Na nagbakasyon kami dito. Si Papa sa West. Pero si Papa hindi pa siya nakapunta doon. Hindi ako masyado nakapag-video kanina kasi nahiya ako. Nahiya ako sa kanila. So, papunta na kami. Yan na guys. Entrance. Ayun! Ayun na yung mountain ni Jade. Hey guys, nandito kami sa 7
Magic Mountain. Gusto ko tawagin 7 colorful stones. Kasi colorful na stones. Pero tawag ito 7 Magic Mountains down. I think. Tapos kasama namin si Chila, si Austin, Tintin, Papi, and Mami over there. Ito yung kasama namin si Hi! Ma'am. Welcome to our vlog. Hindi pala vlog. Pangalan? Ay, sorry. Si Ma'am. I'm Rosalie po from Leyte. From Leyte at si Ma'am Ruby. from Taguig. Taguig. At si Sir Bern po from Sir Manila. Bern from Manila po sa inyo. Oh. Andito kami sa 7 ano yun? Magic 7 colorful 7 Magic Mountains. Bakit kasi Magic Mountains? So, paalis na kami guys. Pupunta kami sa sa town center ata. Magkakape lang. Ang lamig dito. Pero kanina dun sa bahay hindi masyado. Ayun sila. Bye! Saan tayo? Austin. Hi. Say hi. Dito na naman kami sa Town Square. Yun sila. Nag-order. Dito na naman. Hello again. Hi po. Sir Bern po from Manila, Philippines. Welcome sa Nevada. First time namin dito sa J1 Picture. Hello po. Ako po si Rosalie from Leyte. At si Ruby from Taguig. Taguig. Kumusta naman? Ano pong mapapayo niyo sa mga teachers sa Philippines na gustong magpunta dito? Dapat ready na ready. Kasi hindi basta-basta yung papunta sa ibang bansa. Moving from one place to another, mahirap. Pero moving from one country to another, naiiwan mo yung pamilya mo sa Pilipinas. Yun yung pinakamahirap. So dapat ready, physically, mentally, and mostly financially. Financial. Diba? Yun yung number one. My advice ko is tatagan mo yung i-ready mo yung self mo in terms sa culture, sa magbasa-basa ka na. Magbasa-basa na po kayo tungkol sa classroom management, sa ugali ng mga bata, tapos sa culture kasi kagaya sa akin, na culture shock. Sige, kumarap na yun po. Kagaya na nasabi, dapat ready ka emotionally, psychologically, physically, kasi 360 degrees na ibang-iba siya compare sa Philippines, sa setting sa classroom, sa ugali ng bata, sa ugali ng mga tao sa paligid. More prayers araw-araw. Kailangan kasi i-survive ang isang araw, one at a time. Kasi nung yung time na ready na nga kami pagdating dito, nagulat, nagkagalatag pa kami. Hindi namin alam gagawin namin. Tapos we always yung convert yung peso na hindi namin kayang bumili ng... Kayang bumili pero parang iisipin mo, dapat ko bang bilhin yung kape. Kasi $7, ang laki sa amin yun eh. Yung sa airport, mahal yung pagkain sa airport eh. Yung nasa isip namin. Unahin mo kaya readiness. Ano yung nasa mo, nasa luggage mo? Ano yung mga inanda mo nung Ano mga dinala mo? Dinala? mo? No, yung nasa luggage. Dara sa group. Yung nasa dala? Mga essential. Kasi ang dinala ko, marami akong dinalang damit. Eh, ang dami palang damit dito. Saka mura ang damit dito. Ang pinakamagandang ano namin na nadala talaga na from the Philippines, yung sabi yung passport. Tapos yung ano po, clearance from DepEd. Kasi may mga co-teachers kami ang tinanong sila dun sa embassy. Kailangan ano eh, nasan yung clearance mo? Clearance. Napadalan sila from DepEd sa clearance. Pero ako dyan ako pero sa embassy, may mga napadalan talaga dun sa clearance ng department. Kung galing ka ng DepEd, yun talaga yung Pinaka-importante yung document.
So, tapos kasi may pagkain, syempre, si ma'am may dalang bigas. Nakatanong kung pwede bang magdala ng bigas. Nakapagdala ba ng bigas? Pwede? Pwede, magdala kayo ng bigas. Dala daw kayo ng bigas. Pero hindi pa yung mga dala niya. Joke lang yun, pero totoo. Ilang kilos yun yung dinala ko? Di pa 5 kilos. Mga 10 kilos. Oo, 10 kilos. Ang kadalasan yung tanong is, mahirap ba yung pagtuturo dito? Ano yung experience niyo po nung nagturo na kayo dito? Walang madaling sir. Walang madaling trabaho. Kung ano tayo dun sa Pilipinas, some of them doctors, mga master teachers, iwanan mo lahat yun. Kasi dito pantay-pantay eh. Yeah. Pantay-pantay. Kung ano ibigay sa'yo yung trabaho, gagawin. Talagang gagawin mo na abot makakaya mo. May time talagang mahirap, pero gagawin. Gagawin. Tingnan mo na lang na kasi ginusto mo yan. Walang nag-ano sa'yo, walang pumilit sa'yo, kaya tiisin mo na lang. Pero masaya eh. Masarap mag-training dito kasi curriculum natin sa Pilipinas at saka dun sa dito, pareho lang. Pareho lang. Walang culture talaga. Kasi yung mga, kaya ka na lang chocolate. Iba-iba yun. Si ma'am, sila may Pascual. Iba din yung turo. Pascual. Tapos iba yung turo. May yung share ko lang. Kasi dito sa Amerika, elementary ka sa atin. Yung SPED dito, pwede kang mapunta sa middle school, sa high school. Kasi dito 12. Kagaya yung sa akin, yun, tandaan nyo yun. Pag mag-a-apply kayo, siguraduhin yung, alam nyo yung kung ano yung ituturo nyo. Kasi kagaya sa akin, social studies pala yung sa akin, US history tsaka government. So syempre na ako dun sa sa subject. So yun, sa pag-apply, siguraduhin yung alam nyo talaga yung papasukin. At magbasa-basa na rin kayo. Suggestion, manood kayo ng mga vlogs. Iba't ibang vlogs. Lalo na yung Caps Pump. Manood na kayo ng iba-ibang vlog. Yung place makikita mo eh. Ay, ganun pala yung itsura ng setup ng classroom. Yan pala yung itsura ng school. Ang lalaki ng school dito eh. Compare sa atin, di ba? Pero yung number of students, hindi wala sa kamay natin. Nasa kanila. Yung ilan yung number of students mo, tanggap lang ng tanggap. Trabaho pa rin naman yun. Yeah. Kasi teacher, passion, sabi ng passion. Pero yun talaga ituturo mo. Hindi ka pwedeng mamili. Diba? Note ka ng vlogs, note ka ng iba't ibang yung strategies, classroom management, saka yung mga may experience. Kasi mahirap magsalita kasi 3 months pa lang kami dito eh. Marami pa kami pagdadaanan. Pero yung mga nauna sa amin, lalo na yung mga pauwi na mga nagpa-vlogs, suportahan mo, Pilipino. Kasi pagdating mo rito, yun naman makakatulong. Si Ma'am Ruby naman, mag-share siya sa experience niya sa middle school kasi tayo high school. So ikaw sa anong SPED sa high school? Functional living skills, high school siya, pero non-verbal. Non-verbal. Ikaw, ma'am? Middle school, regular, tapos science teacher. Oh, science. Ako naman po ay CC. CC, co-teaching, sa biology and chemistry. Oh, nice. Pero elementary ako sa atin. Elementary. Yun nga, sinasabi ko na siguraduhin nyo na yung mapupuntahan nyo or apply yung teaching job is alam nyo talaga, like pinag-isipan ba? Para hindi ka ma-shock, Para hindi ka ma-shock, katulad ko. Sa Philippines kasi, ang na-handle ko high school. Ang last na tinuruan ko ay senior high school. And then, pagdating ko dito, mas pinili ko yung middle school thinking na mas mabait dahil mas bata, pero hindi pala. Yung sa lesson, walang problema kasi andyan, provided lahat ng school. Kagaya na sinabi nila, more on classroom management. Kasi iba talaga yung culture, ugali nila compared sa mga bata sa Pilipinas. Yung mga bata, ma'am, nagto-talk back ba sa inyo? Ganun? May mga ganung pagkakataon, may ilan-ilan na nagto-talk back, may ilan-ilan na
talagang sasabihin nila kung ano yung gusto nila sabihin. So, ikaw na lang talaga bilang teacher, paano mo kukontrol yun. Tapos sa una, nakakaano na parang dinidisrespect ako. Pero minsan iniisip ko na, ito kasi sila, yung baka ako lang ang nag-iisip na nadi-disrespect ako. Pero kasi pag nakita ko naman kung paano nila kausapin din yung local teachers. Ganun din. Ganun din. Yeah. Kaya, Nature na nila. yun yung hindi ko napaghandaan. So ngayon at least naka-adjust na po kayo. Konti. Ito sabihin konti kasi 3 months pa lang naman. Sabi nga nila, ma'am, 6 months pa daw or 1 year. Maano? Nakakatawa nga sinasabi nila, diba? Scaffolding, establishing rapport, yung mga ganyan, diba? Pero dito kailangan pala talagang establish mo muna yung sarili mo, yung bata magkaroon ng connection. Kasi hindi ka nila agad, hindi ka nila kilala eh. Magkaiba ang kultura. Hindi ka papakita. Hindi ka, oo. Pero once na nakikita ka na nila daily, nakakaroon na kayo ng experience na doon in the classroom, makikita mo naman na talagang gusto nilang pumasok. Ayaw na nila umuwi. Ganun yung mga bata dito. Tinanong ko si Sir Gab, sino mas maingay na classroom doon sa Maryland o dito sa Nevada? Maryland. Maryland. Iba doon. Ibang breed. Ibang culture doon. Ibang culture. Mas vocal sila doon. Mas vocal. So, mas mabait na yung dito. Mas mabait din. Tahimik. Tahimik talaga. Merong mga behavior pero minor lang. Maganda dito kasi lahat ng materials nandito eh. Nadami silang Ibigay lahat ng materials sa iyo. Ikaw na lang bahala mag-implement dun sa classroom kung paano mo siya gagamitin. Pero syempre, kaya kayo nandito dahil kaya niyo. Dito ko na. Yeah. Kaya kayo narating dito kasi kaya niyo. Camera shy. Camera shy ako. Ako din, inaano ko din. Hindi ka naman dadalhin dito kung hindi ka, ano tawag yan? Qualified. Kung hindi ka qualified. Ako medyo nagsisi ako. Incapable. Nung una. Parang naisip ko yun, bakit ako nandito? Oo nga, sa totoo lang. May mga episode akong ganun. Pero Bakit ako tingnan nyo naman, ang daming nag-a-apply dito, ang daming gusto dito rito. Hindi sila makapunta. Yun nga yung positive side na sinasabi ko na ay maganda naman talaga dito sa Amerika. Pero minsan ba, yung sinasabi nilang homesick. Oo, minsan na homesick. Saka isa pa, Actually, normal lang yan dahil bago pa lang. bawal mag-compare ng sahod. Bawal mag-compare ng sahod. Kung ano yung sahod mo, sarininin mo na lang. Kung ano yung sahod mo, kasi different talaga. Yeah. Kasi iba-iba kayo ng experience, iba-iba kayo years of experience, educational qualification. Yeah. Yung mga pinanggalingan mo, kung saan ka nanggaling, kung gaano ka nakatagal dito sa Amerika. Kung kaya yung family ba, dahil kung mas maganda talaga pala pag kasama mo yung family mo kasi may uulian ka. Ako na yung family mo. Yung living condition po, ano naman dito? Mas Maayos. Kasi iba-iba rin yung pagpunta rito. Katulad kami, meron kaming agency. Yung iba na, ano sila yung pumunta sila rito without agency. Direct hire. direct hire. Kaya may, yung agency namin, they offered, kung may kakilala ka dito, pwede ka tumira na doon. Pero sila, they offered ng housing. Kaya maayos din naman yung transition ng bahay. Kasi sinundo kami sa airport, tapos pagdating nandito, may dire-diretso naman. Huwag lang talaga mag-compare ng ano experience ng Iba. isa. May mga nababalitaan din kami nakabatch namin. Umalis na bahay, ng housing, kasi hindi sila nagkasundo ng host family.
Iba-iba yung mga experience. Iba-iba yung Thankful kami na maayos. yung rent, kaya naman natin yung rent. Yung sa sahod natin, kaya naman natin. Afford lang kami dito manifesting. Yung bang hindi namin sinasabi na wala kami pera. Yeah. Hindi namin sinasabi hindi namin kaya. Kasi nandito ka na eh. As long as meron kang $1 sa ano mo or centavo, may pera ka pa rin. Yeah. Manifest mo, tama. At saka, sumusweldo ka naman eh. Kung may sweldo ka, meron ka hinihintay. Although yung iba pang bayad is ginastos mo sa sabi ko, but hindi mawawala ng sweldo dahil nagtatrabaho. For those who are asking about J2 visa, kung pwede namin dalhin dito yung pamilya namin, pwede po. Pwede. You need to prepare lang din sila for the visa sponsor na makakatala dito. Kasi So, DS 2019, yan, prepare nila. DS 2019 kasi nila Siyempre, housing din, di ba? yung Housing, kasi need talaga yun. Kasi, siyempre maghahanda ka sa budget din. Kung halimbawa kukuha kayo ng apartment, dapat handang-handa po kayo. Licensure. Iba-iba bawat state, iba-iba may licensure. Dito sa Nevada, ang license namin dito, magantay tayo ng almost a month bago ma-release yung license. So, you cannot teach, you cannot handle the students without the license. Kaya number 1. May kasama kang license person. Naranasan namin na nagtuturo kami sa loob ng classroom. May kasama kami licensed teacher pa. For almost a month or a week. 3 weeks. Yung mga gano'n, nagbabantay. Yung palagi din mga question na ina-ask nila is yung treatment ng mga co-workers. Like, maganda ba? Or nag-guide ba kayo sa mga trabaho nyo? Tinutulungan ba kayo? Or kasi it depends sa school yun eh. Sa school nyo po, based sa school nyo. May support ba? Talagang supportive. Yung principal, supportive. Yung mga nag-interview sa amin, sila din yung mga nakasama namin dito sa area. Tapos, yung support system, supportive naman. Supportive. Sa amin, lalapit ka lang. Sasabihin mo kung need mo ng help. Willing silang magbigay ng help sa lahat ng aspect. Sa lapitan Hindi pwedeng hindi ka magtatanong. Dapat magtatanong ka. Kasi hindi rin naman nila naiintindihan. Hindi nila malaman kung ano yung gusto mo matutunan, ano yung kulang mo. So ikaw yung lalapit at mag-ask. Saka very willing sila. Saka pay it forward. Pay it forward. Diba ma'am? Thank you ma'am. pay it forward. Thank Kasi kung ano yung na-experience mo dito, kapag may mga bago, pa-experience mo rin sa kanila. Diba? Ganun naman yun. Tulungan lang, Pilipino sa kapwa Pilipino. Suporta lang. Yung seat namin, tinutulungan kami, lalo na magkaiba yung like sa pansulat ng IEP. So, ayun, tinutulungan kami ng SIF, tapos yung... Ano yung SIF? Special Education Instructional Facilitator. Tapos, sa science naman, since nasa science department ako, meron kaming tinatawag na instructional coach. Yung instructional coach, papasok siya sa classroom nyo, like, every 2 weeks, tapos after niya, may debrief kayo. Kung ano yung strategy mo na ginamit, yung mga strategy sa ginagamit mo sa classroom, tapos nagsasuggest din siya ng kung ano yung na-observe niya sa classroom mo, magsasuggest siya ng mga strategies kung paano mo yung mga bata na on task sila palagi. Yun yung pinaka-importante dito sa Amerika, yung mga bata palaging on task. Dapat may ginagawa. Yung lesson planning po, ginagawa niyo po ba yan? For me daily? as a CC teacher, yung lesson plan ng Gen Ed ko, nilalagyan, kasi ako yung special education sa loob ng classroom, dalawa po kami. Gen Ed tsaka SPED. Yun yung ano namin, ang tawag doon? Yung team teaching sa amin, kasi CC.
So yung Gen Ed, meron na siyang lesson plan. Yung ginagawa ko is nilalagyan ko na lang siya ng accommodation kasi dun sa classroom na yun, combination siya ng regular saka yung mga student with IEP. So yung trabaho ko dun is i-monitor tsaka i-modify yung instruction tsaka i-assure na lahat ng accommodation ng bata ay nabibigay sa kanya. Kasi kung hindi, magreklamo yung mga magulang pag hindi mabigay yung accommodations ng bata. Example sa accommodation? Yung chunking, i-chunk mo yung instruction, tapos or may mga bata na need nilang ibasahin, ibabasa mo sa kanila yung instruction. Ganun. Kasi checking for understanding, tapos need nila ng graphic organizer, tapos guided notes, yun yung mga accommodations nila dito. Wow. Appropriate lagi sa chronological age and developmental age ng bata kapag sa school. Kung ano yung kanilang pangangailangan yung dapat yung mag-meet sa tulo ng bata. Kasi nag-IEP kami dito. Yung IEP, matagal po ba gawin yun? Matagal siyang gawin kung hindi mo pa naranasan. Kasi kami first time, nagkagulatan kami pagdating dito. Ang IEP namin dun mostly progress reports sa Pilipinas. Tapos, naranasan ko mag-IEP sa Pilipinas na nandun yung doctors, nandun yung nurses, yung mga regular teachers, nandun sa multidisciplinary team, MVP. Pero iba dito. Sa Pilipinas kasi, schedule matagal. Dito, days lang. Kapag nandiyan na lahat ng doctors, nandiyan. Kasi talagang aatinan ka. Kaya talagang gagawin mo talaga siya na magawa mo siya ng on time. Kasi lahat nandito wala ka nang wala ka nang isiping iba. Nandiyan naman lahat ng mga requirements ng mga bata, folders ng bata, medical records ng bata, nandun lahat. Wala tayong isiping iba. Ang gagawin lang talaga natin yung modifications and how to apply na ma-meet yung goal ng bata. Yun, kaya yung smart, gamit natin dito, diba? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Yung smart, gamit talaga yung dito sa America. Thank you ulit, Ma'am. Happy birthday. Pay it forward. Tapos yung maganda dito, sir, yung mga standardized testing. Malalaman mo talaga kung ano yung level ng bata. Makikita yung... Makikita sa reading, kasi sa amin, sa Philippines. Sa Philippines. Hindi, sa Philippines meron naman tayong PhilEre, yung sa informal reading inventory, meron ganun. Tapos numeracy test. Dito naman sa US, meron silang ginagamit ng mga standardized testing kaya ng RAT, PTEA, ganun. VIDA testing. So yun, medyo madali siyang i-interpret kasi i-input mo lang yung score, tapos mag-generate na siya ng report kung yung batang ito ay emerging, developing. So madali lang. Tapos yung gagawin mo na lang is i-interpret mo yung data. Sa una lang po mahirap, pero nung ano ko na siya, like present, nung una naiiyak talaga ako kung paano siya gagawin. Pero nung pangatlong IEP ko na. Sanay na. Kasi tama ba kasi sinasabi ko sa inyo? Oo, tama talaga si Ma'am. Sinabi niya sa akin na sa una lang siya talaga mahirap. Kasi nung pangalawa ko IEP, ay ganun lang pala to. Ganun lang. Yung present level, tapos may present level ka na, alam mo na yung goal. Kung ano yung goal. Yun lang naman, di ba? Yung importante, present level siya ka. Bye-bye, sir. Bye-bye, si Sir Bern, si Ma'am Ruby, si Ma'am Rosalie. Rosalie. At si Ma'am Pascual. Dito kami sa TJ Maxx. Gusto ko na to. Pero itong kulay. Wala sa Sarga. Walang size. Puro extra small. Kay Tintin daw yung yellow kasi wala rin size.
kami sa In-N-Out. Bumibili lang. Hey guys, 9:50 na and nakauwi na kami. Tapos si Austin, andun, bagsak na siya. Sobrang pagod na pagod siya. Kasi nga, di ba, binaksinin siya. Tapos, yun, gusto sa kami nagpunta. Tapos, pagod na rin yung katawan niya. Hindi na kinaya eh. Bagsak na oh. Nag-iiyak na siya kanina. Gusto na niyang matulog. Sobrang overwhelming ng vlog na to, guys. As in, hindi ako makapaniwala. So, yun nga, yung na-meet namin kanina dun sa may Town Square. Town Square ba? Tama ba? Napagpapalit-palit kasi namin Town Center, Town Square. Ano yung sa New York? Times Square. Times Square. Times Square pala yung sa New York. So, yun, Town Square. Meron kaming na-meet dun sa may churros, sa may bilhan ng churros. Nagulat talaga ako kasi, yun nga, diba na-meet namin yung mga coworkers ni Mama na nanonood sa amin pala sa Philippines. And, parang, yun sila, nung yun, na-meet namin sila, parang nakakaano ba, hindi ako makapaniwala na meron palang nanonood sa amin na talaga, like, you know, nanonood talaga. And then, nung nagpunta kami sa Town Square, meron kaming na-meet doon. So, nung tinanong niya ako na, ano, kung Gabs fan ba kami, parang naano ako. Parang nawala yung utak ko. Parang naano nga ako, na-overwhelm ko. Sabi ko kay Jade na, parang, ay, nakalimutan ko na, hindi man lang ako hindi man lang ako nakapagkamay, or hindi ko man sila na video. So, kung nanonood po kayo, sabi nila, nanonood daw sila ng mga videos namin. Thank you so much po for, you know, watching our videos, for supporting itong, namin, maliit na channel. So, yun, thank you so much kay Sir Bern, kay Ma'am Rosalie, at saka kay Ma'am Ruby. Tapos din kay Ma'am and Sir na nakakita namin dun sa may, Town Square. I hope magkita po ulit tayo dun sa Town Square. Madalas po kami dyan kasi, yun yan, na-addict kami ni Jade sa churros dyan, tsaka sa potato corner. So, madalas kami nagpupunta dyan. So, yun, thank you so much guys sa panonood. I hope nagustuhan nyo tong video na to. And, see you on the next one. Bye!